Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng... Bang araw ngayon? Lunes. Lunes pala mga Lodi. So ito, maraming nagpo-post nito mga idol ha. Kagabi, kanina. Etong nangyari sa Pi, yung nag-ano sila, tawag dito, nagpa-confirm. No, nagpa-confirm. Actually, ngayong madaling araw, kanina, mga anong oras ba yun, boss? Yung nagpa-confirm si Pi? Alauna, alas 12, ganon. Oh, yung mga ganong oras talaga. May ganito rin nangyari sa akin, mga loads, no? So, email, nagpa-confirm sa email, tapos yan, kinonfirm naman, passphrase, nagpa-confirm yung 20, ilan ba yun? 12 seed phrase, yun, no? 12 words, na-confirm naman. Pero nung tinignan natin, hindi pa na yung KYC na number 9. So binasa ko yung mga comment dito, ganun din yung nangyari sa kanila. No? Akin kasi hindi failed eh. Okay yung sa akin, pero hindi pa rin na confirm. No? Ayan, no, copy your seed. Wag niyo i-copy. Kung niyo i-copy paste yung seed phrase niyo, mas maganda ilagay niyo na lang ng mano-mano, mga idol, para sigurado, no? Basta i-sure nyo lang. So, ganito rin yung nangyari sa akin. Napansin ko lang kasi maraming nagpo-post ng ganito. Yung nagpa-confirm. So, ibig sabihin, ako, parang di tuloy ako nawala ng pag-asa kasi wala na akong pag-asa eh. Sabi ko, wala na to. Hindi na makukuha to. Pero ngayon, dahil nga parang nagpapa-confirm sila, so mukhang may mga mangyayari ulit, mga Lodi, kumbaga siguro yung mga matagal na hindi nako-confirm ang nakakapag-migrate, so parang inaayos na nila, no? So inaayos nila. So sa akin, goods na goods to. Shoutout sa mga na-confirm kagabi pero hindi pa rin naki-KYC, no? Hindi pa rin yung number 9, wala pa rin. Pero at least gumagawa sila ng way, o sila talagang kino-confirm nila, lalo na sa email, no? Tapos kasi yung ginawa ko kasi dahil nga hindi ako nag-change kami ng phone number. Siguro, inisip nga namin baka ganun eh. Uy, nag-change tayo ng phone number kaya siguro pinapa-confirm. Oh. Tapos liveness check ulit kami. Yan, nagka-liveness check ulit. So, parang bigla ulit naging active, no, yung pagbe-verified ng mga nasa Pi o yung mga developers. So, goods na goods yan. Sa akin siguro may mga lalabas pa ulit ng mga verification, and then yun na siguro yan, mga lods, no? Mako-confirm na, no? Pwede na tayo mag-migrate, mga idol, no? So ayan, inano ko lang kasi maraming nag-aano sa akin maraming nakita ko post na ganito katulad nung nangyari sa akin kagabi. So shinare ko lang din, mga lodi, no? So goods na goods yan. So lipat tayo ng news naman, mga idol, no? So paki-like muna ng video natin, lalo na sa mga Pi community. Palike muna ng video natin, mga lods, no? Importante. So eto na. Ang napansin ko dito, mga idol, yung ronk na coins ay yung NFT, kasama sila dito sa Atias Legacy. Ayan, oh. Mga lods, kita niyo yan. Kasama sila sa Atias Legacy. Pero nung chinek natin, mga lodi, yung ating Axie Infinity, hanapin ko lang sa Atias Legacy. Wala pa naman mga lods no? Kung check natin dito, kapag kinlik mo yung become a tester ka, babalik ka pa rin dito, no? Kung saan yung i-connect mo yung wallet mo. So sa tingin ko wala pang exact, alam ko April to Di ba may countdown to, April something. So ang natapos lang kasi dito yung parang yung magre-refer ka ganyan. So hindi ko rin nakita, pero alam ko ngayong summer to. So yung mga nakikita siguro natin na naglalaro, sila yung mga naging tester. Naging beta tester sila, no? Ayan. So good sa kanila yan, mga lodi. Pero ang galing Ibig sabihin pwede ka magpasok ng ibang NFT na nasa Ronin Network dito sa Atias Blessing. Goods na goods yung pagka ganun, mga idol. Paano kung pwede nating ipasok dito yung Ragnarok? Diba? So tingin nyo, mangyayari kaya yun, mga idol? So ito promise pag pwede nang laruin tong Atias Legacy, medyo itatry natin to, lalaruin natin tong Atias Legacy na to, mga lods, no?
Kaya ayan, nagulat ako may ronk eh. Ayun yung ronk yung ronk na NFT oh, 'di ba? So napaka-solid niyan, mga idol, no? So bago tayo mag crypto, ibang news naman tayo. Dito muna tayo sa ating aabangan sa Thursday pala. Sa Thursday, mga idol. Pero ano to, madaling araw to pala. 2 AM. FOMC tayo, mga lodi. Isa to sa mga napaka-importante. Ngayong month, mga lods, isa to sa magpapakilo sa market. Parang sa tingin ko, ito yung magdi-decide kung ngayong month pataas tayo o pabagsak, mga lods, no? Pero sabi naman nila, raw sila ngayon, magkakat sila. So isabangan natin. Pero ngayon Thursday to ng alas 2 ng madaling araw, mga lods. So Miyerkules pa lang ng gabi, kailangan tulog tayo nito dahil gusto na magti-trade ako dito sa asabayan natin to, mga lodi, no? FOMC meeting sa Thursday. Ngayong week, ito yung pinakamabigat na abangan natin, mga lodi, no? So punta na tayo sa mga news natin. Ito pala, no? Speaking of Axie Infinity, kilala niyo ba si Bryson, mga lodi? Yung mga matatagal na sa Axie Infinity. Nagkaroon lang sila dito ng mga parang away-away, di ko alam eh. Hindi ko na-news to eh. Pero may chika tayo dito, mga idol, ha. So parang merong mga may beef kay Bryson, si Santi, tsaka si Kagi, no? Kung kilala niyo si Bryson, mga lodi, ayan yun, no? Siya yan, no? Punta na lang kayo dito kay Santi, nag-aaway-aaway sila dito. So ito yung mga parang mga content creator ng Axie Infinity to eh, mga lodi, sila yan eh. Si Bryson, si Kagi, sino pa ba yung isa yung nagra-rap? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung nag-rap, tapos si Gugu, si ano ba yun? Nawala na lahat eh. Si Jeblo na lang alam ko kasing nagka-content ng Axie ngayon. So ayan So ayan, nag-aaway-aaway sila dito. So nag-comment pa nga si Bryson dito. Ang haba ng comment niya dito. Ayan sobrang inis niya. Sinagot siya, I'm not reading your bullshit. Ayan, sabi ni Santi. Medyo na-entertain lang ako nung nag-aaway-aaway sila. Na-entertain sa away. So, punta na lang kayo dito sa may mga ex dyan na account. Punta kayo dyan. Tignan nyo yung mga away nila dyan. So, dito na tayo. Etong tariff, abangan din natin to ngayong April 2. Kung yung FOMC, malaki yung chance na paliparin tayo nito. Dito sa tariff na to sa April 2, ito yung malaki naman yung chance na baka bumalik na naman tayo sa pagbagsak, no? Trump on tariffs. There will be a very little flexibility once we start. April 2 is going to be a very big day for the United States of America. The United States of America is gonna take back a lot of what was stolen from it by other countries, no? So medyo hindi ako sure kung ano magiging epekto nito kasi syempre take back sabi nila ng what was stolen. So ibig sabihin magiging maganda to sa US. Pero yung mga ibang bansa naman, sa tingin ko is parang magagalit sila, I don't know, no? Pero alam naman natin na once na pag-uusapan ng tariff, medyo nagda-drop yung market, pati yung crypto kasama, 'di ba? So ano 'yan, medyo tayo diyan. 50-50. Boss, takpan mo yung ating pakisara po, ha? So ayan, no? Tapos ayun yung isa natin. Ito naman good news to para sa mga Bitcoin lovers natin diyan. No, si Lara Trump interviews Michael Saylor about Bitcoin on Fox News, no? So medyo nag-trend din tong interview niya dito. Kaya si Lara Trump yan mga lodi, no? Kay Michael Saylor. Saan na ba 'yun? Wait lang. Ito. Ayan, no? Sabi dito ni Michael Saylor, mga lodi, Big Tech is going to embrace Bitcoin, no? Kumbaga mahilig maganito si Michael Saylor, yung talagang parang sure na siya na mangyayari na ganito to. Dito yan. Hindi ako magkakamali na mangyayari to. Big Tech is going to embrace Bitcoin. They're gonna let you hold your Bitcoin on your iPhone and Android phone, no? Ako, mga lods, kung ako tatanungin nyo pagdating sa Bitcoin, sa akin goods na goods yan, lalo na kung malaki yung pang-invest mo ngayon, no? Kasi unang-una nagpump na yung Bitcoin mga lods, nagpump na siya. So ako kasi ang iniisip ko sa Bitcoin, siguro aabot siya ng mga nasa 120 to 180. Sabihin natin gano'n, 180
no? So kung mag-invest ka ngayon, nasa 80 na tayo, pwedeng magdoble pa, no? Magdoble or times, sabi nating 2x o 3x pa kung sakaling tataas pa yung BTC ng mga nasa 200 plus. No, kaya pang mag 2x o 3x ng asset mo, no? So goods na goods 'yun kasi kung mangyari naman 'yun, mga lodi, mga hatak naman 'yan. No, una kasi mataas na yung Bitcoin eh. So, kung ako kasi, kung tatanungin, dito muna ako sa mga altcoins na pwedeng hindi lang 2x yung pwedeng abutin niya. Pwede siya mag 10x, 5x, or something x, di ba? So, ayun tayo, doon ako doon ako ngayon, mga lodi. Pero once na bumaba o pupunta tayo sa bear market, ang pinaka-safe kasi talaga, alam ko naman yan, is Bitcoin, no? Talagang hindi na mawawala yan. Safe investment talaga yan. Pero kung profit yung titignan natin ngayon, parang ako, hindi na ako good sa mag-invest sa Bitcoin kasi kung magbo-bull market man, papalo man yan, 2x to 3x na lang yung pwede ko ma-profit. Diba? Kung mag-invest ako sa mga altcoins naman, pwedeng mas higit pa doon yung makuha natin. No? So, ayun lang. Pero para sa akin, hindi ako galit sa Bitcoin. Actually, talagang may sticker pa ako ng Bitcoin sa motor eh. Sinasabayan ko lang yung BIP ng XRP tsaka Bitcoin. Di ba? Pero, goods na goods yan, no? Pero talagang tanggapin na natin na iba yung kanyang utility sa utility ng XRP. Iba rin yun eh, mga lodi, di ba? So, goods na goods yan, no? So, ito pa. Michael Saylor plans to purchase 21 billion worth of Bitcoin. If he buys at 84,000, which is ngayon yung presyo, this would add approximately 250,000 Bitcoin. Di ba? Kung bibili siya ng $21 billion, no? Makukuha niya 250,000 Bitcoin. Around 160,000 Bitcoin mine annually. So, actually, mas malaki pa sa na-mine annually, no? Yung mabibili niya. This means he is buying 1.5 years worth of new Bitcoin assurance. So parang binili niya na yung isa't kalahating taon na namamine ng mga miners pag ginawa niya yon, di ba? This will be the last time we can see strategies holding below 500,000 BTC. So hindi ko alam ilan na ba yung hawak nila. Nasa 500,000 mahigit na ata yung hawak ng strategy, no? O yung micro-strategy dati. Ngayon kasi strategy na lang, wala na yung micro. Kasi nalaki na eh. Hindi na micro eh. Mga lods eh, di ba? So, syempre, alam niyo naman si Michael Saylor, talagang bili lang ng bili ng BTC yan, ng Bitcoin yan, mga lodi. Sabi niya, I'm going to buy kahit na nasa top pa yung Bitcoin. Buy lang siya ng buy. Di ba? So, goods na goods yan sa mga Bitcoin lovers natin. No? So, good news yan, mga lodi. At ito naman, no? Yung trader, ito, ano to eh, mysterious to, mga lodi, kasi naglong siya sa Melania, naka 5x yung $2.5 million niya, mga lodi. May di natin alam kung anong meron sa Melania na mangyayari, di ba? Pero naglong siya sa Melania, tapos nag-short siya sa Bitcoin, at ang short niya 40x, no? 5,500 BTC. Grabe naman yun, mga idol. Naglong siya sa Melania, tapos nag-short siya sa Bitcoin. Anong alam niya? Di ba? Oh, so hindi natin sure kung anong mangyayari dyan, no? Nakakaano lang kasi ba't sa Melania siya naglong, di ba? Ito naman, Trump back World Liberty FI. Ito yun eh, di ba? Buys 2 million each of AVAX and Mantle to, yung MNT, mga lodi, di ba? Hindi ako, correct me na lang ako. Alam ko Mantle to eh. And Mantle, in total, World Liberty has spent 343 million on 11 different tokens with a total loss of 118 million. So yung etong World Liberty ni Trump, mga lodi, talo na sila ng 118 million. Ito yung mga negative nila sa Ethereum, sa WBTC, sa TRX, yung Tron, alam ko Tron yun, di ba? Yung Chainlink, Aave, so ang dami na nila, negative na sila dyan, no? Mga idol. Oh. Gravities. Pero bumili pa rin sila ng AVAX tsaka Mantle. So siguro, syempre, ano to ni Trump eh? Hindi naman bibili ng coins na walang ano yan eh, mga lodi na walang bilang eh, di ba? So ibig sabihin yung mga coins dito, medyo baka may alam sila dyan na hindi natin alam. Yung SEI medyo solid din to, yung lalo na yung Ondo.
solid din yan. Chainlink, no? Abe, Ethereum, syempre. So, AVAX, okay din yan, mga Lodi, no? Do your own research na lang sa mga coins na yan kung gusto nyo bumili. I'm not a financial advisor, mga Lodi. Invest what you can afford to lose, mga Lude. O, ayan na. North Korea's Lazarus Group has converted the stolen Ethereum. Ito yung hinak nila sa Bybit, kung natatandaan nyo, di ba? Kinonvert nila sa Bitcoin yung ninakaw nilang Ethereum, no? Itong mga ano na to, manguumit na to. No? Ninakaw nilang Ethereum, mga kawatan, no? Nilipat na nila sa BTC. So now holding 13,562 Bitcoin worth around 1.12 billion per data from Arkham. No? So yung kinulimbat nilang Ethereum, nilipat nila sa Bitcoin. So, pwedeng may alam sila, no? Ayan, no? Ako, sabi ko nga, mga Lods, kung ang Bitcoin, isaabot yan ng mga 250,000, ng mga ganyan. Si Ethereum, baka mag 10,000. Si XRP, nasa magkano, 100, gano'n, dollars. So, hindi natin alam. No, kung ano mangyayari dyan. Pero, hintayin na lang natin ngayong taon kung ano mangyayari. Ha? Tapos, medyo solid din to. Just in 21 shares to shut down Bitcoin and Ethereum futures ETF. Ito, di natin alam kung goods to o bad to. Liquidation expected to take place by March 28. 11 days from now. The affected funds included the ARK21 shares active Bitcoin Ethereum strategy ETF and the ARK21 shares active on-chain Bitcoin strategy ETF, mga idol. Goods ba to? Good. Saan na dito? So sabi niya dito is kasi gusto ko rin malaman kung goods ba to o bad is this good or bad? Sabi ni Jeff Taylor. So may mga sumagot sa kanya, it's designed to scare you into selling, no? Parang ganun daw 'yan. Good. Futures ETF are no longer needed. Buy spot, no? So sa spot na lang daw kayo bumili, mga idol, dahil delikado na sa futures. Depends on what you hold. Ayan ha. Good for short position, bad for long term. Ayan yung sinabi ni LX, mga idol, no? Ayan. Tapos, ito naman, XLM naman to, mga Lodi, no? So, update tayo dito. The Silent Revolution. While crypto focuses on memes, major financial institutions are tokenizing trillions in assets on Stellar XLM. Diba? Tayo, may XLM tayo, pero maliit lang, ha? This is happening right now and most investors have no idea, no? So mag-research kayo sa mga coins na bibili nyo. Kung gusto nyo ng XLM, mag-research kayo. Huwag kayong bumasi sa akin, mga Lodi, ha? Franklin Templeton, one of the world's largest asset managers, 1.5 trillion AUM, has tokenized their US government money fund, no? On Stellar, which is XLM nga. Not a test, not a pilot. Live on Stellar today. This is institutional money in motion. No, sa tingin ko hindi lang XLM, no. Sa tingin ko talaga yung mga iOS na coins, mga Lodi, no. Pero ito yung nakalagay dito. Crypto explains Stellar fast and affordable cross-border transaction. So ayan mga Lodi, i-research niyo yan. So goods na goods naman talaga yung XLM, meron tayo niyan. Kaya nga meron tayo niyan bukod sa XRP, meron tayong XLM, meron tayong HBAR, no? Meron tayong Cardano. Ayun yung may talagang may utility na coins, no? At sinabi ko na yan na ngayong cycle, parang ang mas priority ngayon is yung may mga utility na coins. Pangalawa na yung AI coins if ever. No, ayun yung sa tingin ko mga Lodi. So ito naman, si Mr. Pool, mga Lodi, ang pinaka Rudy Baldwin ng XRP o ng crypto world. The golden age begins March 17. So, ngayon kaka March 17 lang sa US, mga Lodi, alas 12:20 ngayon sa kanila ng madaling araw. Ayan, March 17. So, ngayon yan. Nezara Gezara is now in motion. The wealth of the world is returning to the people.
The chain of the financial elite are shattered. O mga lodi, si Mr. Pool nagsabi niya na. Sikat yan si Mr. Pool, search nyo na lang mga lodi. After tomorrow, everything changes forever. Are you ready for the biggest shift in human history? The system collapse at midnight. Be ready. So, ayun yan ha. So, ngayon daw yan, mga lodi. So, hindi lang yan. Ito pa yung sinabi niya. The final hour approaches. A great reckoning begins. No? The hourglass has been turned. Ito yun. No force can stop what's coming. Tomorrow, the world as we know it will be changed forever. A storm of revelation, a fire of awakening. Are you ready? Oh, ayan mga lodi. So, ngayong araw, medyo maganda tayo. Kung totoo man tong sinasabi ni Mr. Pool, mga idol, mukhang merong may mabigat na mangyayari ngayong araw. No? Kaya ba nag-verified na yung PAI? Mukhang kasabwat Kaya ba nag-verified na yung PAI? Kasi mukhang may mangyayari na ngayong araw na to. Delikado ba ngayon o ito yung hinihintay nating araw, mga idol, no? Hindi lang si Mr. Pool nagsabi niya, no? Pati yung White House. White House post, The Great Reset, Monday, March 17 ng March. Ano yung mangyayari ngayon, mga lodi? Ayun yan, no? Grabe, mukhang kaabang-abang yung mangyayari ngayon. Mga lods, nako, maghintay-hintay lang tayo ng ilang oras. Sabi nga dito ni Nathaniel C. Rothschild, Rothschild pa yan ha. Hindi ko alam kung tunay yung account na yan, pero sabi kasi dito, hindi raw siya tunay. Pero sabi dito, it takes years, then happen all at once. So ito mga post na to, mga lodi, ng iba't ibang tao, si Mr. Pool, yung White House, tsaka tong Rothschild na to, parang ang sinasabi nito is merong may mabigat na mangyayari ngayong araw, March 17. 'Di ba? So, delikado ba? Ano ba mangyayari? So, ito naman, si John Bollinger. Si John Bollinger, mga lodi, medyo, kumbaga, player din to, mga lodi. The inventor of Bollinger Bands says XRP could be the new market leader. So, ayan yung sinabi niya. Siyempre, goods yan sa mga XRP. Sinabi niya to talaga, mga lods, no? Hindi ko na lang inano yung siya mismo nag-post Kaya ito na, dito ko na inano kasi hindi ko naman siya kilala So biglang nakita ko si Jack the Rippler, sabi niya, ito na yun. So ito lang yung balita na kinuha ko. Pero yung mismong account niya, pinost niya talaga yan na XRP could be the new market leader. Legit yun, mga lods. No? Ito na nga isa to sa mga magandang nangyari kahapon. Mga lodi, no? Ripple just filed for a new trademark for a downloadable software that will let people store their cryptocurrency. So, ano to? Magkakaroon na ng wallet sa cellphone yung Ripple. No, pag nangyari yon, syempre medyo matindi yun, mga lodi. Hindi, kumbaga sabi nga nila, don't put your egg in one basket. Ganoon din naman sa pag-i-store ng ng asset mo. Wag mo lang i-store yung asset mo dito, kumbaga i-divide mo siya. So kung mangyayari to, magiging solid to kasi pwede nating gamitin 'yon, no? Is Ripple going to create a wallet application? So, ayan yun. In-apply pa lang naman kasi nila pero pag nangyari to, mga idol, medyo maganda-ganda to. No, pwede nating i-divide yung asset natin, no? Katulad nung nakaraan, may news tayo tungkol sa Trezor, di ba? Medyo maraming kinabahan, pero goods na goods pa rin yung Trezor, Marami lang kinabahan. Pero syempre, kung hindi naman mangyayari siguro, pero kung sakaling ma-compromise yun, kung merong mga ganitong application na na-divide mo yung wallet mo, hindi ka mauubos agad-agad basta-basta. Halimbawa, meron ka sa Trezor, meron ka dito sa in-apply ng Ripple, tas meron ka sa MetaMask. 'Di ba? Hiwa-hiwalay yung bangko mo, kumbaga. No, hindi ka lang sa isa nakalagay. So, goods na goods kapag ka ganun. Hindi ka kakabahan pag may nangyari sa isa. 'Di ba? Kumbaga, hindi ka agad ubos. Hindi yung pag may nangyari na compromise yung isa mo, andun na lahat, wala na. Bagong buhay ka na, maging ka na lang ulit. Maging sutoy ka na lang. No, ganun So, goods na goods 'yan, mga idol. So, ito naman, the global financial system runs on XRP whether you like it or not. Big banks are quietly loading up because they know what's coming on one XRP can power multiple cross-border transaction daily. Your favorite companies will soon need XRP to survive in global trade. The writing is on the wall. Get ready or get left behind, mga idol. Sabi ni Jack Clabbers, ang pinakamalupit si Jake pala. Ayan, di ba?
So, medyo matindi yan, mga Lodi, no? Sila nakakaalam yan. Basta tayo. Ito, hindi ko pa ito napapakinggan. Nakita ko lang yung news na to. So, sabay-sabay nating pakinggan si Brad Garlinghouse. How much money is pre-funded and how long does it typically sit there? There's $27 trillion sitting in these bank-to-bank accounts. They're called Nostro accounts, Vostro accounts. Yeah. The bilateral relationship between the Bank of Corey and the Bank of Brad. Sipin mo, yung 27 trillion na yun, no? Tapos ang transaction ng mangyayari, XRP yung gagamitin nila, yung Ripple, no? You can put as much money as you want with the Bank of Brad. But this And is... Brad, I want to make the same invitation to you. Since it's the holidays, since we've been friends for a long time, you put as much as you want in the Bank of Corey. It's a problem that, I appreciate that. It really is a problem that if we can reduce the time, the friction, the cost, we really can accelerate global commerce. And by reducing that friction, you accelerate that engine. It's good across the board. It's good for both companies in the United States. It's good for the unbanked communities across Africa. It really can fundamentally change the way the global financial infrastructure is wired. Explain the unbanked. So, ang mangyayari lang talaga dito, mga Lodi, yung ganda ng technology nila, babaguhin yung financial system natin. Mas madali, mas mura, mas mabilis, mga idol. So, sinong ayaw nun? Tapos, merong 27 trillion na pwedeng magbalik-balik dyan. Yung ano mangyayari. So, kumbaga sabi nga nung pinapanood ko, yung rails ng trend, lahat yun binuo na ng Ripple. Mga Lodi, kapag naumpisahan na yan, dadaan na lang doon ng mabilis na, and then doon na, yun yung gagamitin. Di ba meron tayong news kahapon na the train left the station na, mga idol. So, kasado na lahat ng rails. Mga Lodi, inayos na ng Ripple yan. Kaya nga yung sinasabi ng iba na, paano pag may dumating na bagong ganyan, pag bagong ganito, bagong ganyan, saka pa lang sila magtatayo ng sarili nilang rails pag gaganon. Yung Ripple, mga Lodi, ilang dekada na nilang binuo yan, tinayo yan, inaayos yan, para once na mag-start na yan, tuloy-tuloy na yung gagamitin. So, ayun yung ano natin. Tapos, eto naman, kasi, meron kasing ano dito nakita ko lang to. Rumors ulit to. Pero kasi, may dito ba yan? Mamaya, tignan natin. Pero sabi dito, the SEC versus Ripple case has been settled behind the scene. No? Prepare for a major announcement. So ito yung parang mangyayari. The things are moving fast and soon what seems far off will be right in front of us. No, parang ito yung XRP and then ito yung SEC case. Talagang sa tingin ko medyo mabigat din talaga yung SEC case Pero bukod sa SEC case, mga Lodi, isa pa sa mga dapat na lumabas diyan is yung law, yung batas natin, no, tungkol sa yung regulations natin, mga Lodi. Isa yun sa mga petindi. Pero ito matindi rin talaga yung SEC case na yan, mga Lods, no? Oh, ayan. So, grabe yan. Tapos, ito naman, ilang beses nang sinabi to, pero inulit pa rin ulit nito, mga Lodi. Parang talagang dinidiin nila to. Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial services. I think AI is probably the other big disruption there, but and there's so much noise around a lot of things like FTX and others. But if you bring the technology down to its core value, it does three things. One is it allows a payment mechanism. Number two, it allows smart contracts. Payment mechanism, alam na natin yan, mga Lodi. To be programmed into the token. And three, because it's a general ledger, it has a source of truth. XRP ledger na agad yung naisip ko doon, mga Lodi, no? Sabi nga dito, Bitcoin, XRP ledgers belongs to the world, no? O, ayan. Ayun yung natin. Ito, hindi ko rin napanood to. Basta, natin, panood natin. But I would tell you, and I'm based in Singapore, and so we have been building nonstop around the world, even since the SEC did sue us. And so it hasn't stopped us. It hasn't stopped innovation around the world. We're hopeful for a positive outcome, but we've built ways around that. And in the meantime, we're so, dealing yung with sinasabi ko, regulators around the mga world. idol, no? Talagang kahit na meron silang kaso, they're building na globally. Di ba? So, sabi dito, Ripple Senior VP confirmed Ripple has been building globally, unaffected by the SEC case. The lawsuit, Tether, settled behind closed doors.
if it wasn't, XRP adoption would be quietly happening in the US. Ito pala yung sinasabi ko, mga idol, no, na kung malaking bagay yung kumbaga kung talagang sa tingin nila is napakalaking bagay nung kaso o walang pag-asang manalo, di sana hindi nila ina-adapt, no? Hindi ina-adapt ng mga big institution yung XRP, hindi sila nag-a-apply ng ETF, 'di ba? Sobrang dami na nag-apply ng ETF ngayon, nasa siyam na yung pinaka-legit ha. Marami kasing lumalabas nasa 17 double digit na daw, pero yung iba doon hindi pa nako-confirm. So ang nako-confirm pa lang siguro mga 7 to 9 ata ang pinaka-confirm na. So syempre yung mga na big institution na yun, hindi naman mga sutoy-sutoy yun, yung mga big time yun eh. Hindi naman nila i-apply yung XRP kung sa tingin nila hindi maayos yun, di ba? This was never about securities laws. XRP is a geopolitical asset. No? Ayun sinabi niya. So mabigat yan, mga lods, no? Pero eto yung pinaka-bullish ngayon. Ito ang pinaka-bullish sa lahat ng news. Sabi ni Jim Cramer, the market is preparing to give up some gains, no? Some gains, no? So, syempre negative 'yan at syempre, alam niyo naman si Jim Cramer is the inverse Cramer. So, bullish 'yan, no? Ayan, bull run confirm. Thank you, Jim Cramer. Oh, he might just save us. Oh, so medyo may ginawan tama ngayon si Jim Cramer, mga lodi, no? At sa mga news natin ngayon, kung tutusin, ito talaga yung pinaka-bullish. Di ba? So, grabe. Grabe yung mga news natin ngayon, mga idol, ha? So, sige. Check muna natin yung mga coins natin, mga lodi, no? So, Axie Infinity coins muna tayo, SLP. Check natin. Uy, mali. Ito. SLP, mga idol. 0.10. Grabe, Pag titignan mo yung chart ng SLP, dead coins na, di ba? Grabe, from 19 pesos, biglang naging 0.10. AXS natin, mga idol. Ito, mukhang tumayo yung AXS. Pero sa 24 hours, yan, medyo goods yan, no? Sa 7 days, medyo green siya. So, 190 pesos. Yung RON coins natin, balikan lang natin yung mga coins na hawak ko dati, ha? Kasi 45 na lang yung RON. Mga lodi, max niyan all time high niyan is 250 pesos, ngayon 45 pesos, no? So ayan, and then ano ba yung mga ako dati? Illuvium. Ito grabe tong. Alam niyo ba sa Illuvium 2,500 pesos mababa na sa akin dati yun. Bibili na ako ng Illuvium. Ngayon tignan niyo 800 na lang Illuvium, Alam niyo kung ba't mababa na sa akin yung 2.5? Alam niyo ba kung ano ang all-time high ng Illuvium? 94,000. Tama ba? 96 pala. 96,000. All-time high yan, mga lodi. Pero tignan niyo ngayon, 800. Halos ang binaba niya na is 99.2%. Taragis siya, no? Grabe, di ba? So, nag-all-time low pala siya ng 700, 720, grabe yung mga nakulong dyan sa Illuvium, Gala. Ayan mga coins ko dati. Gala. So, itong Gala, mga lodi, grabe, 0.9, Dati, mababa na sa 2 to, Kasi 40 pesos to, Ayan, 40 pesos ang all-time high niya. 97.7% ang binaba niyan. Mga lodi, isa pa yung B-Chain. Itong B-Chain, mga lodi, ako naniniwala pa rin ako dito sa B-Chain kasi tignan nyo tignan nyo yung Gala ng 0.0 something na, pero yung B-Chain bumaba siya ng 0.9 alam ko, pero hindi ganun katagal, diba? Nakabawi din agad to, mga lods, no? So ayan, magkano binaba niya na 0.09 pala, hindi, ano pa to, 2020 pa to yung ngayon lang, mga lods, so ngayong cycle alam ko 0.9. Pero goods pa rin itong B-Chain. Kung aralin niyo yung B-Chain, mga lodi, maganda yung mga project niya, yung roadmap niyan, maganda yung mga partners niyan, mga bigatin din. So, sa tingin ko, itong B-Chain, hindi naman siya ganun mawawala, no? Mag-i-stay to, B-Chain, mga lodi, no? Ano pa ba? Yung pet pa rin ba pangalan? Nakalimutan ko na. Ito. Ayan, no? So, alam nyo, nakabili ako dito sa pet is mga nasa 11 pesos. Nakabili ako dyan. Tapos nabenta ko siya ng mga 90 pesos. No? 90 pesos isang pet. So,
Panalong-panalo ako dito, kaya nga ang tagal kong hinold to, inisip ko kung mag-i-stay ako sa kanya, pero nakapag-decide ako na mag-take profit dito mga lodi. Pero ngayon nag-drop siya, pero sa akin kung AI ang tatanungin, good sa akin to. Kung mahilig kayo sa mga AI coins, aralin nyo tong pet, mga lodi. So kayo nang bahala dyan, no? So ayan, basa na tayo ng mga comment nyo, mga lodi, no? Comment, check natin. Check natin mga comment nyo, mga lods. Ayan. So, punta muna tayo dito sa bagong hindi, dito pala to. Bakit ang tagal ng news mo? Grabe, nainip naman si Idol. Si Manoy Kulokoy, shoutout sa'yo, Idol. At si Agility, shoutout sa'yo. Shoutout, Idol. Ako rin, TP na sa mga coins, pero chill lang hanggang sa timeline ko, lalo na sa XRP ko, worth 5k coins. Ayan. Same tayo, Kuya Jeblo. Napamahal na ako, kaso need maging practical. Ayan, no. Alam nyo mga lodi, mga decision ko, huwag nyong gagayahin, pag-aralan nyo mabuti mga lods. Magkakaiba tayo, no? Alam ko nga, ngayong month o next month, medyo maglalabas ako ngayon mga lodi. Kakailanganin ko maglabas ngayon dahil meron akong surprise. Hindi, basta kakailanganin ko maglabas ngayon, babawas tayo ngayong, kasi syempre meron akong magkaiba yung plano natin. Siyempre kayo may plano, ako din may plano. So, huwag niyong gagayahin yung mga decision ko. Kasi minsan, yung mga pagkuha ko ngayon o pag-iba ko ngayon ng mga asset is masama rin sa loob ko. Kaya lang, kailangan ko talagang gawin. Diba? Pero, ganun talaga. Diba? So, kung kayo, kaya nyo naman mag-chill, chill lang kayo. Ayan, si Watching from London, Lodi. Ayan, si Ezekiel Austin Maldonado. O, ayan, shoutout sa'yo, Idol from London. Grabe naman, no? Lupit niya, no? Kuyang Travel, okay na, 700 Doge ko. Di na magdagdag. O, ayan, grabe si Idol, no? Okay, sabi ko sa inyo, huwag nyo akong, kayong bumasi sa akin, ha? Mga Lodi, ha? Hypothesis ko lang to, Boss Jeblo, no? Kung titignan, value ng XRP and Bitcoin in terms of digital finance, mas lamang ang tech ng XRP kumpara sa Bitcoin and other cryptocurrencies. So, kung impose ng US government lahat ng XRP, meaning one step ahead ang US in term of digital finance, no? Kasi para sa akin yung technology ng Ripple yung pinaka-advance ngayon pagdating sa global finance, sa global payment, no? At dahil sila lang may XRP, pwede kumita ang US sell of XRP token globally. Mababayaran na ni Lolo Trump ang debt ng US, which is isa sa global sa goal niya. Ito is sa goal niya. Pre-US from debt, no? Maybe Bitcoin reserve announcement was just a form of distraction. Ano kaya plano ni Lolo Trump? So pwedeng mangyari yung sa'yo, Idol Alexander Salas, no? Pero kasi medyo pwede mga idol, no? Sa tingin nyo ba may talagang kasama na sa plano yan, no? O meron pa silang mas malalim na deeper plan, kumbaga, no? Predicting Bitcoin price is a waste of time, sabi ni Idol, no? Ano ba to? Bot ka ba? It is only asset designed and guaranteed to go more higher 4 years and volatility is a part of the picture. 2021, so ito yung mga price niya, mga idol, no? The drama, noise, and negative news has been there for the last 16 years. Tama to si Idol, no? Kahit ano pa nangyayari talaga nga, walang nakakapigil sa Bitcoin. Napatunayan niya yan ng ilang cycle na ang nakalipas, mga lodi, no? Pero sabi nga nila, bagay, kasi depende yan kasi yung iba kasi may mga naniniwala ngayon na hindi na, kumbaga yung cycle, mabibreak na yung cycle, yung 4-year cycle. Dahil nga nagkaroon na ng mga ETF, tas natanggap na ng government yung crypto, parang magiging mabibreak na yung cycle na 4 years. No? Ilang beses na natin nabasa yan, no? Yung iba, sabi nga nila, mas matagal na yung bull market ngayon kaysa sa bear market kasi dati mas matagal yung bear market, di ba? So parang mabibreak na yung cycle. Pwedeng mangyari, pero pwede rin namang hindi mangyari. So hintayin na lang natin kung ano yung talagang tunay, nakakahinatnan, no? Si Rick Walker Saunders, Idol, shoutout sa'yo. Si Ronald Hermo, shoutout sa'yo. Si Ryan Santos, Treasure 3 pa naman si Idol, kinabahan ka ba, Idol? Pero okay lang yan, goods na goods. Sabi nga nila, your fund is safe, di ba? Lahat ng Pi wallet ay starting sa G, under Gesara Nesara. Great
test transfer of wealth. Okay. Hindi ko alam eh. Lahat ba nagsisimula sa G? Binubola mo lang ako, idol ha. Boss Jeb, hindi kaya isa-sanction ng mga protesters lahat ng connected kay Elon Musk, including Dogecoin? Sinusunog na ng ang mga cybertruck niya sa iba't ibang panig ng mundo. Just pondering the possibility of what if, no? Kung tutusin naman mga Lodi, kung yung mga nangyayari sa kanyang negative o yung mga galit sa kanya, hindi pa rin naman parang mas marami pa rin yung natutuwa sa kanya kaysa galit sa kanya. Sa tingin ko lang ngayon lalo na sa government ni Trump, mas marami yung mas natutuwa. Although marami ring galit, pero yung porsyento mas marami yung natutuwa sa tingin ko. So ayan, no? Si MG, mukhang babalik si Bitcoin sa 78. Goods to buy yan. Ang ganda ng signal. O ayan, ito naman 68 si Idol, no? Medyo malalim-lalim yung mga gusto nyo, pero pwede naman mangyari yan eh. Si Money Works for Me, Boss Jeb, pang long term ba balak mo sa mga hawak mong ngayon na ISO coin? For me, ngayon alam nila yan na ang profit ko is it's either last quarter ng 2025 or first quarter ng 2026. Gano'n na yan mga Lodi. Pero baka hindi na ako maabot ng 2026 mga Lodi. Once na mag-October na hanggang December, pwede na akong mag-isip kung ano mo yun, magte-take profit na. Pero hindi ko naman lahat kukunin yun mga Lodi. Siguro, siyempre kasi mahirap pag inano mo lahat, inubos mo Baka mahirapan ng ilabas yun Natindi Lodi, XRP sarap mag-short tuwing mauuntog sa 20 MA. Done like. O yan, si Rock Tom Site, shoutout sa'yo mga Lodi. O ayan, good to buy daw si Trump. Kusinero, parang gusto ko inaiwan si Dogecoin, parang walang plano, founder ng Doge. Mag-search lang muna kayo sa mga coins nyo mga Lodi, huwag kayong umasa sa akin, sabi ko sa inyo Lods, kasama dyan si Dogecoin sa May 21. O, pwede rin. Kasi mamaya biglang, dahil narinig nyo sa akin, tapos binenta ko yung sa akin, tapos binenta nyo yung sa inyo, tapos biglang lumipad yung Doge, magalit kayo sa akin. Di ba? Ako, alam ko pa rin sa sarili ko na baka may chance talaga na lumipad din yung Doge mga idol Kasi hanggat nandyan si Elon Musk, hindi nawawala yung chance na manggugulat yung Dogecoin. Yan ang tatandaan nyo. Kaya nga sabi ko, ngayong mga month na to, baka may kinumpleto lang kasi ako sa XRP talaga mga Lods. Sinarado ko lang yung bilang ng XRP na gusto ko. Kaya binenta ko na yung Doge. Inisip ko agad, yung Doge tsaka SHIB siguro, kung may chance, makakapag-ipon ulit ako. Pero yung bilang talaga ng XRP na gusto ko, yun, nakamit ko na. So, okay na ako doon, hindi ko na dadagdagan. At mag-iipon na lang ako ng iba pang coins. Ganun, no? Yung mga ISO, siguro magdadagdag pa rin ako ng Doge kasi napamahal na yun sa akin Nag-iipon yata si Daddy Elon para sa Doge. O, yun, pwede, di ba? Si Liza Yonson at si Mac de la Bob. O yan, Ryan Smith. Kaya ako Tangem na talaga pinili ko from the start, tapos meron akong Samsung phone na mumurahin lang na may NFC at walang ibang naka-install doon kundi Tangem. O yan. Goods daw yan, idol. Skylab. Chill lang daw. CBT ng Ragnarok Landburst ng Ronin Network. O kaya, ang dami nang nangyayari sa Ronin Mga Lodi, no? Ako talagang hinihintay natin din yung Atias Legacy, no? Basta, no? Tatry natin yan, mga idol. Boss Jeblo, bala ko saan ang ilipat yung XRP ko galing Merx to Trezor or Ledger. Ano po sana marirequest kung ano mas madali gamitin sa dalawa. Ledger yung gamit ko, boss. Same lang ng process. Kung sasabihin mo, alin ang mas madali, same lang siya. O, same lang daw. Sir, tanong lang po, example, meron ako na XRP sa Merx. Nipat ko sa XRP Ledger. May bayad yun, idol. Meron po siyang bayad. No? Hindi ko na matandaan kung magkano Pero mga nasa more or less 200 pesos. Kung isusumahin mo Sa akin ganun Ewan ko lang sa inyo. Mas alam ko ganun mga nasa 200. Bili kaya ako Trezor Lodi, tas puro Pi lang. O tama dito si Chris Cilindro. Check mo muna kung may Pi. No? Ayan. Kasi baka mamaya wala Si Anton.
Si Jess9 Vlog, ayan, shoutout sa'yo. Si Degs Renz Channel, ayan, shoutout sa'yo, idol, no? Si John Robert, Boss Jeb, nasa na si ate? March 16 na, March 10 daw, 60k XRP, pero waiting game lang naman tayo, mga boy. Kaya nga, yung mga yan, mga Lodi, sabi ko nga sa inyo, pag mga masyadong exaggerated, medyo negative na sa atin yun, mga Lodi, no? Kasi kung, sa akin naman, bago mag ganun, mag 100 muna, mag 50 muna, mag 20 muna, dahil pandadaanan eh. Ano yung tatalon lang dun bigla? Oh, ayan, no? O, kayo bahala mga Lodi, magpayuhan kayo. Wala, labas ako dyan sa usapan nyo, mga Lodi, ha? Good, kasi ako hanggang ngayon, nagbubudega pa rin ako ng XRP, wala naman sa akin yung price, eh. So, kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaiba tayo ng diskarte. Diba? Kung kaya nyo mag-abang ng matagal, o kung kaya nyo talagang mag-abang na yan, tulad niya, sinabi niya, 70%, o, diba? Paano kung hindi na bumaba dyan, lumipad na, naiiwan ka na? O, ganun lang yun. Pero, diskarte nyo yan, kayong bahala. Good news yan na dying na ang pump pan meme coins. Nandyan lahat ng scammers nakatambay. Tama si Penguin Mina dun. No, ang daming nai-scam dun. Dapat nag-sell muna ako ng November, December. May pang buyback na din sana ako ibang meme coins. Baka paasa na naman yung green, sabi ni Binob. Ito ang inintay ko, boss, kahapon pa. O yan, si Helpin Bro, shoutout sa'yo. Si Mr. Chan Chan. Pwede maklone yan. Alam yun, idol. Pinoy Tips. Click ko lang like button, idol. Wala akong may comment. Basta sarap manood ng video mo. Good vibes palagi. May natututunan pa, sabi ni Pinoy Tips. Salamat sa iyo, idol, ha. Treasure 3 lang naman eh. Naka-treasure say 5 ka naman, di ba? Buti na lang. Tangem ring ako. Buti nga kayo, gusto ko rin yung tangem ring kasi maangas yung datingan eh. Kaya lang wala, nung pumunta ako dun sa office nila, walang tangem ring, di available. Naubos na raw. So wala na akong no choice. Wala tayong over eh. No, magkakaroon pa lang sa mga susunod na araw. Si Arat Cafe, shoutout sa'yo. Jonabel Ginto, ayan, Saturday, nga eh, may ano tayo nun eh. May nangyari nun, kaya easy lang tayo. Jerry Benaventura, shoutout sa'yo. Nagpunta kami ni boss, nakamotor kami. Awit. Anong awit doon? Nakamotor kami. Oh. Punta kami, nakamotor. Bawal ba yun? Hanggang simulakad lang. Only popcorn. Bishop, shoutout sa'yo, idol, Goods pa rin yan, idol, sa akin. Research mo. Sa search ko, goods yan, algo. Mga Lodi, no? ISO din yan, eh. J, present idol DCA lang, malapit na mag 6-digit bibili. Nako, cold wallet. O, ayan, congrats sa'yo, Jay, Yung Nesara Gesara, ang balita ko, idol, lahat daw ng utang ng sa bangko ng mga tao sa mundo, buburahin. Debt relief yung tawag. Kaya sa lahat ng may hinuhulugan na loan sa bangko, masasayang. Masayang balita talaga to, sabi. Pero nananatiling marites pa rin to sa ngayon. Sa future, sana nga magkatotoo, hold mo lang, Shib Idol, steady mo lang yan dyan. No? Ayan. So, totoo ba yun? Mawala ng utang yung mga nag-loan? Tuwan-tuwa niyan yung mga nasa government. Maraming naglo-loan ng mga government employee. Di ba? Mukhang XRP lang inaantay, idol. Si ano yun, Yelsi Fan Channel pala yun. Mukhang XRP lang inaantay, idol, dahil pag natapos ang lawsuit, XRP manguna sa altcoin. Baka dun pa lang magsimula ang totoong altcoin season. Pwede, sabi ni Richard, no? Si Dolphin Zero, shoutout sa'yo, Salad. Ang XLM ay nakapaloob dyan ang Pi Network, sabi ni Idol Salad Channel. Nesara Gesara is XRP and XLM. XRP is for the US and XLM is for the European country. Ang daming alam niya, idol. Totoo ba yan, Lods? Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Ayan, no? Isa quantum financial system yan ang gagamitin sa paghahari ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 years. Ayoko na dinadama yung mga Diyos sa natin, sa crypto natin, idol eh. Nako, yung token ni Elon Musk, ayaw ko na sabayan yan. Doon na lang ako sa matatag talaga na
coins, Bitcoin at XRP, madalas yan sa una lang nagpa-pump. Di na ako natutuwa kay Elon, no? Ay, sabi ni Teb TV, oh. Tatiyanan mo si Elon kung natutuwa siya sa'yo, idol. Natutuwa ba si Elon sa'yo? Hindi, joke lang, idol lang. So, ayan. Si Deborah. Salamat sa pagbahagi. Ay, alam to, Tony to. Isa kang remove na bot. Na? Idol, kung XRP na lang sana Trezor mo, ilang XRP ang hold mo ngayon? Sabi ni Gala, ni Bri. Uy, ba't gusto mo malaman, Idol, ha? Secret ko na yan, mga Lodi. Yun tayo close, eh. Ano kung isa kang malupit na ano dyan? Palit tayo sitwasyon. Sasabihin mo ba sa akin kung meron kang XRP na madami? Hindi naman madami XRP ko. Wala pa nga ako sa mga ano eh. Isa nga lang akong ano eh, shrimp. Si Phil Habi, shoutout sa'yo, idol ah. Lito Astrology, shoutout sa'yo. Astrologo pala. Golden King, sana ang Doge mag-pump din. Sana nga. Si Woko si shoutout, Golden King. Malakas talaga ang Ledger. Matagal na kasi yung Ledger, mga Lodi. No? Marmar, shoutout sa'yo. Aldrin Mantalog, ayan, shoutout, no? Si Romy Nerona at si Clabis, ayan. Test hack lang pala. Akala ko na-hack na talaga. Akala ko din eh. Mas mabuti na hindi sinabi kung paano nila niresolve yung problem ng Trezor para hindi malaman ng mga hacker kung saan nila pwede atakin yung cold wallet. Tama ka dyan, idol, no? Yung Atias Legacy, idol, meron ba ng earnings? Well, di pa natin natatry kasi wala pa siya, idol. Yung mga nakakapaglaro lang ata ngayon, yung pumasa dun sa ano, sa pwede mag-test game, no? Hindi ko alam kung ano dun eh. Yung mga pwede pa lang maglaro dun. Pero yung mga normal, normal na tao tulad natin, hindi pa tayo nakakapaglaro, no? So hintayin na lang natin. Once na lumabas na siya, sa tingin ko available naman siya sa cellphone, no? So sabay-sabay na lang natin laruin, no? Si Ronnie Lieno, shoutout sa iyo. So ayan yung news natin ngayon. Maraming salamat sa nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol, ha. At sa mga gusto ng ganitong content, subscribe kayo sa channel natin. Sa mga gusto ng Atias Legacy, check niyo yung mga link dyan sa baba, mga Lodi. So check niyo dyan. Maraming pwedeng dyan. Andyan yung link natin ng Atias Legacy sa BitGet, sa mga wala pang crypto exchange dyan, sa mga gusto ng cold wallet, KuCoin link, meron din tayo dyan, mga Lodi. At yung mga tutorial natin sa BitGet. Ayan, subscribe din kayo kay Clovis, mga Lodi, no? So ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang mag-like at magandang araw sa inyo, mga kapatid. What's up? Subscribe to me, like in the link in the description, and subscribe to Jeblo. So, bye.